Sige po, magandang gabi po sa ating lahat. So, simulan na po natin sa panalangin ng salita ating maririnig ngayong gabing ito. Ama namin Diyos na makapangyarihan, marami pong salamat, O God, sa pagkakataon pong ito na ipinagkaloob mo sa bawat isa na magkasama-sama, Panginoon, upang kami, Panginoon, ay maghandog ng panalangin sa iyo. At sa punto pong ito, Panginoon, na kami po ay mag-aaral ng iyong salita, O God, itago niyo po ako sa inyong likuran, salita mo lamang po ang aming marinig, Panginoon. Ikaw po ang mangusap, O God, sa bawat isa po, O Lord, na maaabot, Panginoon, ang tinig ko ngayong gabing ito at sa mga darating pang araw, O Diyos. Lord, tunay nga po na ikaw lamang, Panginoon, at hindi po sinasabay ko anuman po ang mga pang-aabala, panggugulo ng Satanas, O God, sa salita mo ngayong gabing ito. And Lord, marami pong salamat, Panginoon, sa pagkakataong ipinagkaloob mo sa akin upang makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ng gawain ito. Purihin ka, O Diyos, purihin ka, and Lord, dalangin ko rin po, Panginoon, na ang lahat ng makikinig na kasama ko po ngayong gabing ito, O God, sa mga oras na ito, bigyan mo po sila, Panginoon, ng bukas na puso at bukas na kaisipan, Panginoon, maging bakanting sisidlan po kaming lahat ng salita mo na aming po marinig ngayong gabing ito. Purihin ka, O Diyos, maraming pong salamat. Tinataasa po namin sa inyo ang lahat ng papuri sa pagtatagumpay ngayong gabing ito. In Jesus' name, O Lord, in Jesus' name, Amen. Sige po, magbasa po tayo sa aklat ng Deuteronomy chapter 28 verses 1 to 14. Yan, chapter 28 po, verses 1 to 14. So, basahin po natin. Ano po, bigyan ko lang kayo ng konting ano po. Itong tawag dito, message pong ito, pinamagatan ko siyang blessing in obedience. Ayan po. Okay po. So, isa-isa po natin, basahin lang po natin ng mabilis. Sabi diyan, kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Mapapasa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. So, teka po, iano natin po, ilang minuto ba? Teka lang po, malulobot ako. So, dito po makikita natin sa verses 1 and 2, nagbigay po ng utos, hindi po ba? Nagbigay po ng, hindi lang po utos, nagbigay po ng utos at kondisyon. So, una, pakibalik nga po sa verse 1 po. So sabi niya po sa verse 1, sabi ko po, sorry sabi ko pa babasahin ko muna, pero idiretso na po natin, basa, tapos ano na po. Para, sabi po diyan, kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos, at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Makikita pa natin sa verse 1 po agad, utos na may kasama na po agad kondisyon. So dito po, ano po, yung kondisyon, ang kakambal po niya kaagad, blessing. Ang ganda po, 'di ba? Sinabi kagad pinakadakila sa lahat ng mga bansa. Yung alam niyo po yung highest level na po kagad ng pagkakilala, highest favor, highest honor. Yun po kaagad, no? Basta tinupad natin ang utos ng Diyos. Tapos sabi niya po sa verse 2, mapapasa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. Malinaw po na ang inuutos sa atin ng salita ng Diyos, ang susundin ay ang utos lamang ni Yahweh. Kung makikita po natin sa verse 1 and 2, malinaw po yung utos, yung kondisyon, at yung resulta ng kondisyon na yon. Yung ano yung mapapa sa atin. Okay po? So yan. Tapos move po tayo sa verse 3. Diretso na po natin. Sabi po sa verse 3, pagpapalain niya, sana po, pagpapalain niya kayo sa inyong mga bayan. At teka lang po, dyan na po. Mula po sa verse 3 hanggang sa verse 13, kung makikita na po natin, kahit po dito sa RTPV na, po, na to, makikita natin meron siyang ganon, open and close quotation. So ano po ibig sabihin nun? Ibig sabihin po, yung, yung ano po, verses 3 to 9, kung mapapansin nyo po, sa version na yan, sa RTPV, naka-quotation po siya. Ibig sabihin, yung binigay po na condition sa verse 1 and 2, nilalatag niya po ngayon isa-isa kung ano po yung mga pagpapala na yon na mararanasan natin kapag tinugon natin yung utos ng Diyos na sundin natin siya at ano yung kondisyon na matatamasa po natin. Yun po yung nasa 3 to 9.
So kung iisa-isahin po natin, yung 3, ito na po yung parang summary po, yung summary ng blessing. Sabi niya dyan, pagpapalain niya kayo sa inyong mga bayan at sa inyong mga bukid. Now, ang tanong, paano natin makikita yung pagpapala na yun sa ating bayan at sa ating bukid? Ano yung mga ebidensya? Ano yung mga pruweba? Ano yung mga patotoo na tayo nga ay dumaranas ng pagpapala ng Diyos? So dito po makikita natin sa verse 4. Basahin ko na po ng diretso yan. Verses 4 pababa. Pagpapalain niya kayo na maraming anak, masaganang ani sa inyong lupain at maraming alagang hayop. Pagpapalain niya ang imbakan ng inyong inaming butil at ang mga pagkain nagmumula roon. Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Ang mga kaaway na magtatangkang lumaban sa inyo ay matatalo ninyo sa tulong ni Yahweh. Sasalakayin nila kayo, ngunit magkakanya-kanya sila sa pagtakas. Pagpapalain niya ang inyong mga kamalig at lahat ng inyong gawain. Pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Tulad ng pangako ni Yahweh, kayo'y gagawin niya isang bansang matatag na at nakalaan sa kanya. Kung susundin ninyo siya, tutuparin ang kanyang mga tuntunin. Tapos ito na po yung sa testimony part eh. Yung makikita na ng mundo na tayo ay pinagpala sa ganoon, makikita ng lahat ng bansa na kayo'y kanyang bayan at matatakot sila sa inyo. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay, pagdating ninyo sa lupaing, ibibigay niya sa inyo, pararamihin niya ang inyong anak at mga hayop, at pasasaganain ang ani ng inyong bukirin. Bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Pagpapalain nga niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Dahil dito, hindi kayo mangungutang sa halip kayo pa magpapautang sa ibang bansa. Gagawin kayo ng Diyos ninyong si Yahweh na pinuno ng mga bansa at hindi tagasunod. Uunlad kayo at hindi mabibigo kung susundin ninyo mabuti ang kanyang mga utos na ibinibigay ko sa inyo. And then 14, iba na pong anto, iba na pong aspect. Pero kasama po yan, huwag ninyong lalabagin ng alinman sa sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong lilihis sa kanan o sa kaliwa. Huwag kayong tatalikod kay Yahweh. Ni sasamba maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Sige po, balik po natin sa taas. So kapag binasa po natin siya at uh, hinimay-himay po natin, makikita po natin mula dun sa verse 4 papunta pong 12, yung mga verses po na yan, meron siyang ano po, parang partner-partner or group-group. Nahahati po siya sa dalawa, tatlo, apat. Apat pong grupo ng promises Sabi ko ganun sa of the kapatid. po. Yun. So, Sabi ko meron may naglalahig yan sa may apat po siyang groupings ng blessing. Yung una po, tingnan po natin yung verse 4 and verse 11. So yung verses 4 and 11 po, iisa po sila na ang tinutukoy po dyan ay promise of multiplication. Ano po ibig sabihin nun? Ang sabi niya po sa verse 4, pagpapalain niya kayo ng maraming anak, masaganang ani sa inyong lupain, at maraming alagang hayop. Kung pupunta naman po tayo sa verse 11, sabi naman din po niya dyan, pasasaganain niya kayo sa lahat ng mga bagay pagdating ninyo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Pararamihin niya ang inyong anak. So yun yung sinasabi niya, kung yung pagpapalain niya kayo ng maraming anak, yun yung sinabi niya sa 4, di ba? Tapos dito naman po sinasabi niya, pararamihin niya ang inyong mga anak at mga hayop at pasasaganain ang inyong bukirin. Yung sinabi po niyang pasasaganain yung mga bukirin, sa verse 4, sinabi niya dyan, maraming alagang hayop. Kung titingnan po natin yan sa New King James Version, ang ginamit po dyan na salita ay, blessed shall be the fruit of your body. So, ibig sabihin po, yung kung blessed are the fruit of your, shall be the fruit of your body, yun po yung hindi lang po, kumbaga, oo, magkakaroon ka ng maraming anak at anong kasunod ng maraming anak? Mas darami pa po yung offspring mo kasi yung anak mo mag-aanak at mag-aanak at mag-aanak. Nasunod nyo na po kaagad. Pag ganun po ang nangyari, natupad na po natin yung inutos ni Lord dun sa Garden of Eden na sinabi niya po kila Adam and Eve na you procreate. Di po ba? Yung mangalat kayo sa mundo. So, pag, pag sumusunod tayo kay Lord, eto po, mangyayari po ito, hindi lang po isang utos yung nasasamahan niya, na nasasamahan na rin niya or nagiging kakambal na rin niya, yung desire ni Lord na mag-procreate tayo, na maging bahagi tayo ng procreation po niya. Di po ba nakakatuwa? Tapos ganun din yung increase of your cattle and the offspring of your flocks. Wala kang makikitang alaga mo
na, alam mo yun, na hindi mo mapapakinabangan. Kasi di ba nung unang panahon, simbolo ng kayamanan yung malaki yung livestocks mo. Yung marami kang mga alagang kamelyo, tupa, ano pa ba, kambing, yung mga ganun po, no? Marami kang alagang ganun, malawak yung lupain mo, yun yung mga simbolo ng kayamanan mo. So, ibig sabihin talagang may increase ka, may wealth, madidevelop, magi-increase ka ng wealth mo sa mundo. So, yun po yung sinasabi sa verse 4 and verse 11. Yung imumultiply ka talaga ni Lord. Yun yung promise of multiplication. Hindi lang yung physical body mo ang na-multiply, kundi pati yung herds mo, yung mga alaga mong hayop, pati sila darami din po. 'Di ba? Mamumultiply talaga. At syempre, pag na-multiply yun, yung wealth mo, may multiplication din. Tapos nagagamit po kasi nila yung mga livestock na yun, di ba, sa pag-o-offer kay Lord. So, syempre, pag marami ka lagong ina-offer kay Lord, marami ka rin na ibibigay na tithes, may offering, ganun. Hindi po ba binabalik mo kay Lord? Another command na naman ni Lord yun na susunod mo doon, yung magbabalik ka ng tithes mo sa Kanya. Nasusunod mo na naman yun. So, may kakambal na naman siya na another command na nasunod mo. Eh di syempre, ibibless ka ulit ni Lord kasi may iba ding promise na kakambal, yung pagbibigay mo ng tithes and offering. So talagang yung multiplication sa buhay mo, gumaganon. So meron at meron at meron at meron at meron. May increase, may abounding wealth talaga na mararanasan mo sa buhay mo. Physical pa yan ha, kasi makikita ng mata mo, dumadami yung livestock mo, dumadami yung anak mo, nakikita ng mata mo physically. Kaya po talagang makikita mo yung multiplication na ibibigay sa'yo ni Lord. So yun po yun. Verses 4 and 11, the power of multiplication, yung produce of your ground and yung fruit of your body. Ngayon naman po, punta po tayo dun sa verses na ang ipinapakita po sa atin is yung promise of overflowing blessing. Why? To be a blessing also. So, ibibless ka kasi para magiging blessing ka rin. Kasama po yon. So, makikita natin yon sa verses 5, 8, and 12. So, sa RTPV po tayo. Balik po tayo doon. So sabi po niya sa Tagalog, ang sarap po kasi makita din siya sa Tagalog. Pagpapalain niya ang imbakan ng iyong inaning butil. So pinag-uusapan po dito storehouse at ang mga pagkain nagmumula roon. Tingnan niyo po sa verse 5, yan po yon. Pagpapalain niya yung imbakan. Tapos sa verse 8 naman po, ang sinabi niya, pagpapalain niya ang inyong mga kamalig. Di po ba, imbakan ay synonymous po sa kamalig or sa storehouse or sa warehouse at lahat ng inyong gagawin. Pagpapalain niya kayo sa lupang ibibigay niya sa inyo. So, ibig sabihin, bibless niya po yung galaw ng kamay natin, di po ba? Kasi lahat ng gagawin. Tapos sa verse 12, nandoon din po sa verse 12, yung sinasabi naman niya, bubuksan niya ang langit at upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Ano pong ibig sabihin ng ulan sa kapanahunan? Yung in due season. Ano po, pagpapalain nga niya kayo sa lahat ng inyong gagawin dahil dito hindi kayo mangungutang sa halip, kayo pa ang magpapautang sa ibang bansa. So ano po makikita natin dun sa promises na yun ng verses 5, 8, and 12? Ikaw ay pagpapalain ng umaapaw, siksik at liglig kasi magpapautang ka sa iba o mag-share ka rin, magbibigay ka rin sa iba. Yung lalapit sila sa'yo kasi alam nila you have yung malaki yung storehouse mo at meron kang sapat na pwede mong maipautang sa kanila or mai-share or maibahagi sa kanila. Yung hindi ka magkakaroon ng tagtuyot sa buhay mo. Kasi kahit anong panahon, may sapat na pagpapalang darating sa'yo. Hindi ka matatakot sa tag-ulan, hindi ka matatakot sa tag-araw, hindi ka matatakot sa panahon ng tag-gutom. Kasi alam mo, bubuhos yung pagpapala ng Diyos sa'yo. Hindi ka matutuya, hindi ka maubusan. Walang dry day, walang dry season, walang empty hour or empty moment sa buhay mo. Sabi pa dyan, you will have yung bountiful divine provision galing kay Lord. Alam mo yung, hindi naman po sinabi dyan na hihingiin mo eh. Kasi mismong langit na po ang magbubukas. So may divine provision na po kaagad. Kapangyarihan na po ng Diyos yun. Yung sa mga, sabi nga po diba sa salita niya, yung hindi mo alam kung saan nang galing, pero umaagos, bumubuhos, yung pagpapala papunta sa'yo. Direct pa sa'yo yun.
Yung hindi mo inakala na yun yung gagamitin ni Lord, bigla, yun yung mangyayari. Yung hindi mo ina-expect na sa ganitong paraan ka pagpapalain, pero ganun yung nangyari. Yung talagang divine intervention, divine provision, divine outpouring po talaga yung channeling ng blessing ni Lord papunta sa'yo in any season. Kay winter, summer, fall yan. Buti na wala tayong winter, wala tayong fall, di ba? Wet and dry season lang tayo. Pero what if kung meron din tayong taglamig, sigurado din tayo mababahala kasi si Lord ang magpo-provide sa atin. Sabi pa dyan, we will receive plenty. We will lack nothing. Hindi po tayo mauubusan, hindi tayo matutuyuan. Katulad po ng sinabi niya sa Deuteronomy 15 verse 6 po. Ang sabi pa dyan, ah, nangako si Yahweh, verse 6, ayan, tama. Nangako si Yahweh na kayo'y pagpapalain niya, hindi na kayo mangungutang kanino man. So praise God kasi yung mga nagdi-declare na tayo, kasama ako, magiging debt-free tayo. It will come to pass kasi sabi ni Lord, tayo na yung magpapautang. Sabi niya sa halip, ay kayo magpapautang sa maraming bansa. Hindi kayo masasakop ng sino man. Sa halip ay kayo ang mananakop sa maraming bayan. So tingnan niyo yun, yung enlargement ng territory kasama sa sinasabi ni Lord na blessing. Basta sumusunod ka sa Kanya, hindi ka lang aapaw, na enlarge pa yung territory mo. Kasi nga, saan mo ilalagay yung mga blessing na yon? Napupuno yung storehouse mo, napupuno yung kamalig mo. So si Lord ang bahala mag-provide ng mga paglalagyan mo pa nun. No? Kaya, alam mo yung hindi iyo, mapapasa iyo. Kasi ganun si Lord, di po ba nga yung nag-pass over nung umalis ang mga Israelita sa Egypt, di ba? Dumating sila doon, wala silang dalang kahit ano kasi tagtuyot sa Israel. Pero nung umalis sila doon, ang, na- ang natuyuan na imagine natin yung Egypt, yung mga ginto nila, pilak nila, pinadala nila lahat sa mga Israelites. Di ba? Ganon si Lord kumilos. Yung hindi mo aakalain, yun yung nangyayari. Okay po? So yun yung sinasabing promise of overflowing blessing to be a blessing to. Okay, yun po yun. Verses 5, 8, and 12. Ngayon naman po, punta po tayo sa verse 6 and 7 ng Deuteronomy 28. Ito naman pong sa verses 6 and 7, promise of protection and victories. Ano po sinasabi niya dyan? Sabi niya, pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin, ang mga kaaway na magtatangkang lumaban. Sabi diyan, sa inyo ay matatalo ninyo sa tulong ni Yahweh. Malinaw po yun, ano? Sa tulong ni Yahweh. Sasalakayin nila kayo, ngunit magkakanya-kanya sila ng pagtakas. Nakita po natin dito yung divine protection po ni Lord at the same time, yung divine intervention niya para ikaw ay magtagumpay. Kasi nga, ang battle natin hindi sa atin, kundi battle po yun ni Lord. At kung makikita po natin ah, sa Nehemiah 4:20, sinasabi po diyan na Ah, kaya tuwing marinig ninyo ang tunog ng trumpeta, magtipon-tipon tayo sa kinatatayuan ko. Ito po yung verse natin. Ito yung word natin. Ipaglalaban tayo ng Diyos natin. So kapag tayo po sumusunod sa Kanya, ito po ay isa sa bunga ng pagsunod, sa pagpapala na tatamasahin natin. Yung divine war, no, na pinagtagumpayan na po ni Lord sa buhay natin. Yun yung sinasabi. Hindi po ba ang sarap-sarap na mayroong kapag subok na dinaranas, may mga nangyayari sa buhay mo, pero alam mo, kaya mong mag-rest sa balikat ni Lord, kaya mong mag-rest sa presensya niya. Alam mong ipaglalaban ka niya kasi hindi niya hahayaan, sabi nga sa verse 20, Deuteronomy 28 verse 20, verse 7, hindi niya hahayaang may magtatangka sa atin. 'Di ba? Sabi diyan yung magtatangkang lumaban sa atin ay matatalo natin dahil sa tulong ni Yahweh. Hindi niya hahayaang hinahamak tayo. Hindi niya hahayaang maapi tayo. Hindi niya hahayaan na, alam niyo yun, yung mapagtulungan ka o maliitin ka. Kasi nilalagay ka ni Lord sa pedestal eh. Sinabi niya na yun sa salita niya. Ilalagay ka niya sa pedestal. Siya ang magtatagumpay ng laban mo. Hindi ka niya hahayaan nakalugmok. Binanggit din po niyan sa Deuteronomy 27 na siya yung maglalagay sa atin sa pedestal kasi siya yung batong tanggulan natin. Meron bang taong tumapak sa bato na wala siya sa mataas na posisyon? Di ba kapag bato yan, tinapakan mo, kahit maliit na bato lang yan, pag tinapakan mo, tumaas ka pa rin, umangat ka pa rin. So kung si Lord siya yung batong tanggulan natin, hindi siya maliit, malaki siya. So pag umakyat ka doon, may protection ka na, nandun ka pa sa taas.
Kaya nga sabi, di ba, we are the head and not the tail. We are above and not below. We are conquerors, sabi ni Lord sa salita po niya. So yun, ano po, makikita natin yung promise of protection and victories. And alam niyo po ba, isa sa patunay ko ng protection na yan, yun nangyari po nitong baha, nitong the past week. Yung, di ba narinig po natin may mga kwento dati, nakakwento sila pastor na sa Bukirin, bumaha lahat, pero yung palayan nitong taong to, hindi sila nabaha. Yan. Tapos di ba nabalitaan din po natin yung wildfire sa US na yung bahay ng mga Christian, hindi sila nasunog, pero yung paligid nila nasunog. Alam niyo po, patotoo din namin mag-asawa yan. Tumaas ang tubig, bumaha po ang buong Otero. Tumaas po ang tumaas ang tubig sa buong paligid namin, pero ang bahay po namin hindi pinasok ng tubig. Pero alam niyo po ba, dalawang taong singkad, pinapasok po kami ng tubig. Kahit na hindi man umaabot ng tuhod, pero pumapasok po ang tubig. Pero ito pong taon na to, tumaas po yung tubig sa paligid, pero ang bahay po namin tuyo. Yung lugar namin, yung garahe namin, yung harap ng bahay namin, hindi po nanatili ang tubig doon. Tumataas, pero hindi pumapasok, tapos nawawala rin po kaagad. Praise God. Kahit high tide pa yan. Kasi madalas pag high tide talaga, puno na po yung ilog. Wala na po kami choice, alam niyo yun, papasok na siya. Pero alam niyo po talaga ngayon, sabi ko, grabe ka Lord gumalaw. And sa tingin ko, kaya po nangyari yun, para may iti-testify po ako ngayong gabing ito para masabi ko po, mapatotohanan ko po na totoo to, may divine protection po sa atin si Lord. Iingatan niya po, lalo na kung tayo ay sumusunod po sa Kanya. Iingatan niya po tayo. Yun po yun. So yun po yung divine promise of protection and victories. Napunta naman po tayo dun sa pang-apat na group. Okay po, yung apat na group ng promise. Ulitin ko lang po, yung unang promise, yung verses 4 and 11 po, promise of multiplication. Second promise ni Lord, promise of overflowing blessing, to be a blessing, is yung verses 5, 8, and 12. Yung sumunod po is yung promise of protection and victories. Yun po yung verses 6 and 7. Ngayon naman po, punta po tayo sa promise of the Lord's special unmerited favor. Ito po yung masasabi natin sa buhay natin, yung minsan may breakthrough tayo na hindi natin talaga siya, alam niyo po yun, ina-expect. Verses 9, 10, and 13. Yun po yun. So basahin po natin sa verse 9, sabi niya dyan, tulad ng pangako ni Yahweh, kayo'y gagawin niyang isang bansang matatag at nakalaan sa Kanya. Kung susundin ninyo siya, tutuparin ng Kanya mga tuntunin. Sa ganoon, makikita ng lahat ng bansa na kayo'y Kanyang bayan at matatakot sila sa inyo. Sa verse 13 po, sinasabi naman po ng 13 na gagawin kayo ng Diyos ninyong si Yahweh na pinuno ng mga bansa at hindi tagasunod. Uunlad kayo at hindi mabibigo kung susundin ninyo mabuti ang kanya mga utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon. So malinaw po doon, no, yung promise ni Lord ng special unmerited favor. Ano yung sinasabi doon? Yung sa buong bansa, alam niyo yun, you will be made known. You will be made known to many. No, yung itatanyag ka ni Lord, ipapakilala ka niya sa lahat. Hindi ka niya makikilala na butaw-butaw ka lang. Hindi anak ka niya. At ang anak niya, iniuupo nga niya sa right side ng throne niya, di ba? Kasi mga prinsipe, prinsesa tayo kasi we are the child of God. We are the child of the King of the Lord Most High. Kaya hindi ka nobody. Pag sumusunod ka na kay Lord, you are somebody. Hindi ka anybody, you are somebody sa Kanya. Iba ka. No, yung favor na mararanasan mo, iba. Ang pagtingin ng tao sa paligid mo, iba. Kahit sabihin mo may mga ginagamit sa Satanas para ilugmok ka, para idikdik ka, para bumaba ang self-pity mo, magkaroon ka para bumaba ang self-confidence mo at magkaroon ka ng self-pity. Kay Lord, iba. Kabaligtaran, itataas ka niya, ibabangon ka niya, kung ginawan ka ng masama ng ibang tao, ikaw pa rin yung sa huli, pwede natin sabihin tayo nasa huling halakhak, nasa atin ang huling halakhak, parang ganyan, hindi ka hindi ka nahuhubaran, no? Wala yung shame sa'yo kasi nga kinuha na rin ni Lord John. Pero ikaw, you will be a person of authority. Katatakutan ka kasi nakikita nila, you are somebody. You are not anybody. Yun po yun, no? Gagawin ka ni Lord na ganon. Sabi nga po niya sa Deuteronomy chapter 7 verse 6,
Diba? We are made known by God to many. Si Lord ang magpapakilala sa atin sa iba. Sabi niya nga dyan, kayo ang bansang itinalaga kay Yahweh. Hinirang niya kayo sa lahat ng bansa upang maging kanyang sariling bayan. No, di po ba? So tayo, anak tayo ng Diyos, pinili niya tayo. Ampon niya nga tayo, di ba? Kasama tayo dun sa binibigyan niya ng promise na yan. Kasama tayo dun sa kanyang sariling bayan. Kaya hindi natin dapat tingnan yung sarili natin na talunan kasi malinaw po dyan, meron tayong unmerited favor from the Lord. Itatanyag niya po yung pangalan natin sa lahat. At syempre kasama siya, hindi po pwedeng ikaw lang. Kasi sabi nga natin, di ba, iba na yung pangalan natin eh. Kasi we were born again in spirit. So kung ako dati si Charmaine, ako na ngayon si Christian Charmaine. Anak na ako ni Lord. I am the daughter of the Lord Most High. Hindi ako kasama or kabilang ng mundo. Kasama na ako sa piling at sa presensya ng aking Diyos. And sino ba yung Diyos ko? Sino ba yung lumikha sa akin? Creator of the heavens and the earth. Eh bakit naman kung create niya ako at kung ako ay anak niya, hahayaan niya ba ako na parang buhangin at tinatapak-tapakan lang? Hindi po. Kaya talagang isasama, di ba sinabi niya rin po sa salita niya, isasama niya po tayo dun. Kasama po tayo doon sa kanyang ah, ah, kaharian. Di po ba sa kingdom niya? Wala po ako nakita na story sa Bible na sinama ni Lord sa kingdom niya na alipin, na nanatiling alipin. Kasi kahit nga po yung nakapako sa krus, di ba? Nung sinabi ni Lord sa oras na ito ay inaalala na kita, yung ganun. Ako naniniwala po ako, pagdating niya po sa langit sa piling ng Diyos, hindi po siya alipin doon. At tingnan niyo po, oh, yung istorya po nung kasama ni Lord na yun na pinako sa krus. Yung istorya niya po hanggang ngayon, di po ba? Hanggang ngayon, ina-acknowledge natin siya, kinikilala natin siya, na yung humility niya, yun yung nagsiserve as example sa atin, as inspiration, kung paano natin i-acknowledge, paano natin dapat i-acknowledge ang Lordship ni Lord sa buhay natin, kung paano siya namatay para sa atin, paano natin makita yung sarili natin na tayo makasalanan, siya hindi, pero siya yung nakapako dyan, tayo nga mas dapat na ipako eh. Yung ganun po, di ba? Tingnan niyo po, tanyag na tanyag yung taong yun na nakapako sa tabi ni Lord ng time na yun na nasa Calvary sila. Di po ba nakakataba po ng puso na makilala natin na ganito tayo tinitingnan ni Lord, ganito niya tayo tinataas, ganito niya tayo ah, anong tawag mo doon? Itinataguyod. Basta susunod lang tayo sa Kanya. Yun yung kondisyon. Basta susunod po tayo sa Kanya. We will be a person of authority and we will be feared. Sino ba? Kanino ba tayo may authority? Unang-una kay Satan. May authority po tayo to trample the enemy, to trample down the enemy. At yung authority na yon, hindi po yon nabayaran lang ng isang kusing, binayaran yun ng precious blood ng King of Kings na si Jesus Christ. So yung authority na yon, hindi yon simple lang, kundi precious and divine authority given by God sa atin. Kaya tayo katatakutan ni Satanas. Kaya wala tayo dapat dun sa posisyon na nag-aalinlangan. Hindi, kasi si Satanas talunan na. Tayo ang may authority sa kanya, kaya dapat niya tayong katakutan. At sino man yung mga taong ginagamit niya para pabagsakin tayo, talunan na po yan at hindi magtatagumpay sa atin. Okay po, nakuha po natin. Nabalik po tayo sa Deuteronomy 28. Last verse na po tayo. So dito po makikita na natin sa verse 14. Ulitin ko lang po ulit yung apat na group. So first group, promise of multiplication, verses 4 and 11. Next is promise of overflowing blessing to be a blessing, verses 5, 8, and 12. Pangatlo, promise of protection and victories, verses 6 and 7. Then promise of the Lord's special and merited favor, verses 9, 10, and 13. So dito naman po sa 14, dito po ulit command. Nakita niyo po yung nangyari, parang sandwich approach, no? So, yung verses 1 and 2, andun yung command and condition. Tapos, nilatag niya from verses 3 to 12, yung promises, yung gagawin ni Lord kapag tayo ay nagsunod. Tapos, nagsunod, sumunod. Tapos po, verse 14, makikita po natin doon, command ulit. Anong sabi na niya? Anong sabi dyan?
So, naka-sandwich po naka-sandwich. Imagine niyo po, may burger sa kamay ko. Yung palaman, yung blessing, tapos ito pong parehas ba yung tinapay. Command and blessing, ay command and promise, condition pala, yon. Sabi diyan, huwag ninyong lalabagin ang alinman sa sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong lilihis sa kanan o sa kaliwa. Huwag kayong tatalikod kay Yahweh, ni sasamba o maglilingkod sa Diyos-Diyosan. Bakit po kaya sinabi ni Lord yan? Bakit niya sinabi yan? Kasi kung matitingnan natin, may warning na po yung statement na yan. Yung verse 1 and 2, command, and yung condition ng blessing. Opo, thank you po. Pagdating naman po dun sa 14, makikita po natin doon sa 14, command with, ano na po yon, konting warning na po. Na po, pag binaba po natin siya sa 14, asan po natin makikita doon yung warning? Yung sinabi na po niya na, ah, kumbaga mararamdaman mo na. Hindi specified malinaw, pero mararamdaman mo na may warning, huwag ninyong lalabagin ang alinman sa sinasabi ko sa inyo. Alam niyo, mahigpit na command na yan. Tatlong ano nga po yan tatlong command. Kung makikita niyo, first command, huwag ninyong lalabagin ang alinman sa sinasabi ko sa inyo. Second, huwag kayong lilihis sa kanan o sa kaliwa. Pangatlo, huwag kayong tatalikod kay Yahweh na sasamba o maglilingkod sa mga Diyos. Ano po ibig sabihin nun? Una, yung first line niya po, huwag kang susuway. Pangalawa, huwag kang titingin sa iba. Doon ka lang sa direksyon na diretso papunta kay Lord. No U-turns, no left and right turn. Pangatlo, yun nga po yung pangatlo, yun yung tatalikod ka na sa pagiging Diyos niya sa buhay mo. Nakikita po natin, huwag kang susuway, huwag kang liliko or lilingon sa iba. Pangatlo, huwag mong talikuran yung Diyos na lumikha sa'yo. Kung makikita po natin, ano po, lumayo ka dyan. Bakit? Makikita po natin sa Proverbs 4:27. Sa Proverbs 4:27 po, sinasabi niya po diyan na huwag kang liliko sa kanan, kaliwa o sa kanan, humakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan. So ito po yung karugtong nun. Ibig sabihin, lumayo daw tayo sa lahat ng kasamaan. Kasi po, doon sa tatlong yun, pag bumalik po tayo sa Deuteronomy 28:14, pag lumingon ka sa kaliwat kanan at pag tumalikod ka rin na wala ang mata mo sa kanya, sigurado malalaglag ka sa tukso ng pagkakasala. At pag nasa tukso ka na ng pagkakasala, yung lahat ng promises na nandudoon na nakalaan para sa'yo, dahil nagkasala ka na, sumuway ka na, lahat yun mawawala sa'yo. Kung susundan pa po natin yung ibang verses na dyan, yan na po yung mga curses o yung kabaligtaran po ng pagpapala. No? So mabigat po yung sinasabi nila sa Deuteronomy 28 verses 1 to 14. Nakasandwich po yung mga pagpapalang yan. At kung gusto nating mabuhay na nandiyan tayo sa pagpapala na yan, maging warning po sa atin yung verse 14 na kapag tayo ay lumingon sa kaliwat kanan at tumalikod at sinunod natin ang sarili natin, inalis natin ang mata natin sa kalooban ng Diyos, sa mukha ng Diyos, yung pagkakasalang yon pwedeng maging daan upang ang lahat ng pagpapala na nandito mawawala po sa atin. Dahil ayaw po ni Lord yan. Gusto niya tayo nakikipag-usap, totoo yun. Gusto niya tayo may relasyon sa Kanya. Pero higit po sa lahat, ang gusto ng Diyos ay may pagsunod. Sabi nga po niya, di ba, ah, sa salita niya, mas gusto po niya yung ikaw ay sumusunod. Yung obedience. Kahit ano pang ihandog mo sa Kanya, kahit ano pang gawin mo sa Kanya. Pero kung wala ang pagsunod, bali wala po ang lahat. Di po. So, yun po yun, the blessing in obedience. Sige po, manalangin po tayo. Ama naming Diyos, marami pong salamat sa salita mo, Panginoon, na narinig namin ngayong gabing ito, O God. Lord, dalangin po namin, Lord, na turuan mo po kami, Lord, na maging masunurin sa salita mo, maging masunurin sa mga utos mo. Magkaroon po kami ng banal na pagkatakot, Panginoon, na sumuway sa kalooban mo, O God. Tulungan mo po kami, Panginoon, na mga mata namin sa iyo lamang maituon. At ang bawat paghakbang namin, Panginoon, ay may talaga lamang namin sa iyo upang mabigyan karangalan namin ng iyong pangalan at kalwalhatian ng iyong kadakilaan, O God. Tulungan mo kami, Panginoon, to fix our eyes on you. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa lahat ng gagawin namin, O God,
ang desisyon namin ay ang ma-please ka, ang makuha namin ang kalooban mo, masunod namin ang nais mo, O God. Lord, marami pong salamat. Salamat, Panginoon. Maging butil po ng butong buhay, Panginoon, ang salita mong ito sa puso namin, O God. Nalalago po sa aming pagkatao, na magagamit po namin, Panginoon, sa araw-araw po na pakikibaka namin, O God, sa buhay na ito, sa piling mo. Lord, marami pong salamat. Salamat po dahil ikaw ay totoo sa iyong salita, ikaw ay buhay, at ikaw ay nagpapala. Ngayon pa lang, O Diyos, salamat na po sa pagpapala na inihanda, itinakda mo na po, Lord, sa bawat isa. Purihin ka, O Diyos. Marami pong salamat. In Jesus' name, Lord. Amen. Okay, Lord.